Ay, good evening guys. Yan, from OFW guys po. Magandang gabi kasi gabi dito sa Czech Republic. So, yan, binabati ko kayong lahat. Anyway, yung pag-usapan natin ngayon is yung first 6 months. So, pinangako ko to sa last video ko na magagawa ko ng ganitong video. So, sa first 6 months ko dito sa Czech Republic, which is itong mga pinag-uusapan natin dito sa mga vlog ko is about sa realidad sa pag-ibang bansa dito sa Czech Republic. So, lahat yun, makikita nyo naman sa comment section, talagang sumasagot po ako sa inyo. So, yan. Yan yung pag-usapan natin ngayon. And sorry sa aking, ngayon, sa aking mood. Medyo masama po yung pakiramdam ko, pero kailangan kong gumawa ng video kasi natatambakan ako. Yan. Okay, simulan na natin guys. So, eto nga. Yung usapan natin ngayon is parang nagkukwentuhan lang tayo kung ano yung mga possible na pwede nyong maratnan dito sa Czech Republic. Walang against to ha guys. Walang against to. Kumbaga, sabihin na natin na itong mga sasabihin ko is naranasan ko or pwedeng maranasan nyo. Kung hindi nyo naranasan, oh thank you kasi hindi nyo siya naranasan. Pero, syempre, iba pa rin yung makapagbigay ako sa inyo ng impact para makapagdala kayo ng extra pera. So, lagi ko yung sinasabi sa mga video ko, kung meron kayong dadalahin na extra pera, magdala po kayo ng extra pera para hindi kayo masyadong ma-burn out. Yan. Yan yung pagsisimula natin ng video. And sana magustuhan nyo yung concept ng video natin ngayon. And yan, simulan na po natin. Sorry na agad sa napakahabang intro. Yan. Ang topic natin is about sa first 6 months ko. Binanggit ko yan sa intro. First 6 months natin. Okay, nung pagdating ko dito, actually, August po yun. So, hindi siya mainit. Nakamas pa kami noon dahil medyo may pandemic pa at that time. So, August 2022 po ako, 2022 ako dumating dito sa Czech Republic. Sinundo kami ng aming agency, which is ang Grape Care po. So, 20 kami na magkakasabay na pumunta dito sa Czech Republic. Sa 20 na yon, sa unang araw namin, sa paglapag namin, hinati kami sa grupo kung saan magkakasama per 5 person sa kada isang bahay. So, isang bahay, actually parang plat siya. Sa isang plat po is 5 person kami. And sa bahay na yun, meron po siyang kusina, lababo. So, kompleto na siya, parang studio type sa atin sa Pilipinas. Pero meron po siyang 3 kwarto sa loob. So, 2 tao sa isang room, then 2 doon sa isang room, then 1 tao sa isang room. So, ang per head po namin na binabayaran sa room, sa accommodation is 6,500. So, ang kasama ko is 3 kaming babae, then 2 lalaki. So, syempre, yung 2 lalaki, magkasama po yan sa room. Then, yung 2 babae, and then ako, yung pinalad na napupunta sa solo na room. Pero ang bayad namin, same lang kami lahat na tig sa 6,500 per head po. After that, meron kasi at that time na Nagayasumi, kung kayo ay nag-Japan. So, ang Nagayasumi parang long vacation siya dito sa Czech Republic. So, naghintay pa kami ng ilang araw para makapunta sa biometric. So, yun po kasi yung unang kailangan yung gawin. Kailangan nyo muna magpunta sa biometric para makapagpasa ng mga documents na kailangan para makapag-start kayo ng trabaho for processing of your card. Yan, para po sa process yun ng card nyo. So, kung sa may binayaran po, wala kaming binayaran. Kahit yung pagsakay po namin ng tram or yung mas kilala natin dyan parang MRT or LRT. So, dito, wala po kaming binayaran. Sagot po nila yung bayad doon. Okay, when it comes na hindi naman kayo dumating ng ganong panahon, hindi naman August or hindi naman December, wala po kayong ma-encounter na long vacation or Nagayasumi in Japan. Dahil po ang company ko kasi at that time is Japanese company. So, kapag Japanese company kasi, meron itong long vacation na to every August and December. So, pag-usapan naman natin is about sa financial status after ng pagdating namin dito. So, si agency po namin at that time, which is ang Grape Care, is nag-offer siya ng 4,000 crowns na pahiram sa amin that we need to pay parang tingi-tingi yung bayad. So, 1,000, 1,000, ganun. Tingi-tingi yung bayad. Pero, noong nagtagal na kasi ako dito sa Czech Republic, parang pinagsisihan ko yun kung bakit ko ginawa kasi
hindi pala ganun kalaki yung susweldohin ko sa first 6 months of my journey. Sa akin po kasing pagpunta dito, may bayad po yung bahay ko sa unang company na napuntahan ko. Sa kada sahod po, every month, so magbabayad kami ng 6,500. So kakaltasin na po yun sa aming payslip. Let's say guys dumating ako dito ng August 12, 2022. So, pagdating ko po ng August 12, 2022, as I think, nakapasok po ako nun is mga 2 weeks pa after. So, malapit na nun ang cut-off nung nakapasok po ako. So, parang 1 week na lang cut-off na. Kasi katapusan ng cut-off. So, kung pumasok ako ng August 21, let's say lang August 21, 2022, simula August 21 hanggang August 30, yung ipapasok ko doon, yun lamang po yung sasahurin ko sa susunod na sahuran. So, ito na nga. Sumahod po ako ng first sahod ko na ang sinahod ko ay 4,000 crowns. So, bakit siya 4,000 crowns? Kasi po, pagdating nyo po dito, yung mga pinahiram po sa inyo ni agency or yung mga gastos nila, like syempre pagdating nyo dito, nagbabayad na kaagad kayo ng bahay. Diba? Kung may bayad po kayo ng bahay, so may nagbabayad na kaagad kayo ng bahay, hindi naman nyo po pwedeng sabihin sa may-ari ng bahay na, wait lang, maghintay ka lang kasi wala pa akong sahod. So, once na sumahod po kayo, kakaltasin po talaga sa inyo ni agency, pero tingi-tingi. Kaya lang, makikita nyo po sa payslip nyo, sumahod kayo ng 10,000 crowns for example, pero dahil kailangan nyo magtingi ng 1,000 para doon sa advance salary mo, yun. Tapos, kailangan mo ring magtingi ng bayad doon sa bahay. For example, is 2,000 muna yung binayad mo sa bahay. Kasi, hindi naman kayo kinaltasan ni agency ng sobrang laki na 6,500 kaagad. Kaya lang, dahil hindi naman nila kayo kinaltasan, in the next month, kakaltasan nila kayo. Yan. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo kinaltasan this month. Pagdating ng next month, nakalibre na kayo. So, hindi po yun. Parang matototal yun. So, ganun po yun nangyari sa akin. Pagdating ko dito, dahil nga ang liit noong time difference, nung pagpasok ko, August 21, hindi ko kasi masyado matandaan kung ano yung exact date, kung kailan po ako dito dumating. So, nung dumating ako dito, kung ang ipinasok ko lang within that period of time is 3 days lang. So, 3 days lang ang sasahurin ko sa pagdating ng sahod. So, yun yung unang buwan ko. Guys, unang buwan. Sa unang buwan ko po, sumahod ako. Hindi ko lang kasi siya masyadong matandaan kung 4,000 or 6,000 crowns yung una kong sinahod. So, sa 4,000 or 6,000 crowns, let's say, ganun yung sinahod ko sa unang buwan ko. Siyempre po, kakain ka dito. So, ipaliwanag mo na kaagad dyan sa mga pamilya nyo na sa unang buwan, wala kang sasahurin. Talagang pangkain mo lang. Kung sengko kayo depende kasi yan sa dating nyo. Okay? Depende yan sa dating nyo. Kung dumating kayo, kaka-start lang ng cut-off, di mas malaki yan sasahurin nyo. So, pag nilay-nilayan nyo yan. Okay. In next video natin.